Ay, good morning guys. Adlaw nga Huwebes ug balik trabaho na sad ta. Shout out diha sa ako ang mga followers diha sa Facebook. 21k followers na ta ug daghang kay salamat sa inyo ang makanunayon nga pag-follow. Ug shout out kay Pastor Roy Montesino. Adlaw-adlaw din siya nagapadala og mga verses, no? Kaisa gani ningon siya nga murag kanang di na siguro ko mapadala. Pero ang passion o ang kalooban sa Dios na aragyod sa iyang kasing-kasing kay naman po iniingon sa iya nga padayon ra na pastor kay na bless ba ako sa imuhang everyday nga pagpadala og mga verses sa ako. So salamat sa imong kinabuhi, Pastor Roy Montesino, no? Shout out diha og kay Sis Jackie. Kumusta man diha sa Dumaguete? So ang iyang verse nga gipadala sa ako this morning, daghan but ako lang basahon ang sa Jeremiah 31 verse 3. Ngayon dito, the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. So ang gapumulong ani mga igsoon si Propeta Jeremiah o iyang gistoryahan ang mga katawhan sa Israel. So ningon siya nga the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. Tapos I have drawn you with the unfailing kindness. So mahibaluan na to mga igsoon nga palangga gayud sa Dios ang katawhan nga Israel, no? And even if in the past dili lang karon siya nahigugma kanato, but true enough sa history sa Israel, God is really extending His love, and His love is everlasting. Ningon siya nga I have drawn you with an unfailing kindness. So not just with love ang iyahang gihatag, but the mercy, the grace, and the kindness, no? So kung i-apply nato na karon nga panahon mga igsoon, unsa man dapat ang atong buhaton. So nanawagan ang Dios kato ang to respond, no, sa iyahang gugma sa ato, be it nga unsa ka man estado nimo sa kinabuhi, mayaman ka man, pobre ka man, politician ka man, ordinary worker ka man, may trabaho, walay trabaho, tanan kanato, babae, lalaki, tigulang, batanon, kita tanan, gusto gyud sa Dios nga maka-experience kita sa iyahang gugma. Dili lang gugma nga kanang gugma-gugma lang, but this love is very unique, no? It is unwavering love nga it will last until eternity, no? Og dili lang diha, the love of God nag-encompass sa love sa Dios ang iyahang pagkamaayo sa ato, His unfailing kuan nga kindness, and even to the extent nga nakasala kita, no, kay we do not fall, the sinfulness of man sa kinabuhi nila ni Adam ug Eve sa una. So but God give us a good chance, no, nga maka-recover sa nabungkag nga relationship sa tao ug sa Dios. So ingon ana mga igsoon, God is calling us and reminding us that His unfailing love, His eternal love, naa lang gihapon mga igsoon, despite sa atoang nabuhat nga mga kalapasan, no? Og pinaagi niya na mamangani nga gipadala niya ang iyahang bugtong nga anak si Ginoong Hesukristo para mao'y mamagitan kanato sa atoang mga sala, padulong na ngadto sa reconciliation sa atoang Dios nga Amahan, diin kita nagkasala before. So padayon kita mga igsoon, ang proper response nga atong buhaton, unsa man estado sa atong kinabuhi karon, is be faithful as the Lord is faithful to us. Give trust, your full trust to the Lord. So good kay sa iyaha lang gyud ang pag-asa, ang paglaom, no? Nawad-an ka man og mahal sa kinabuhi, dangop sa Ginoo, tungod sa Dios, aduna kitay paglaom ug kalawasan. And in God we find peace, we find comfort. Wala na lain, no other books nga makumpara nato sa pulong sa Dios.
Mao ra gyud makahatag kanato og comfort. Kwarta temporary lang na makalipay kanato mga igsoon. Moabot ang panahon nga matigulang kita, or even if dili kita matigulang sa atong kabatanon, magkasakit kita, wala kita laing duulan. Ang ato lang yung buhi nga Dios. Ngayo kita og kapasayloan, mangayo kita og kaayuhan, no? The healing may not only be physical but also our spiritual healing. Kinahanglan gyud na mga igsoon kay sa kinabuhi sa tao dili man lang dire, no? So katubitang kaisa nga nagkuan mi, nagserbisyo mi sa patay, duha ka mensahe ako nakuha nga there are two things nga certain lang aling kaributana. Ang kamatayon sa tao, that's certain, that's number one. Ug ang ikaduha, ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo, that is certain. Ug ang paghukom niya sa mga buhi ug sa mga minatay. So while naa kita diri sa kalibutan mga igsuon, we do not just forget, no, kanang duha ka butang. Mao man gani nga ang iba sa urtan sa atuan nanguha na og mga kuan kanang Saint Peter to prepare, no, kay that is certain death. So kami nagkuha sad mi og Saint Peter kay we know that for a fact. Og dili lang sa preparation sa Saint Peter, sa unsa, we need to prepare also ourselves for the upcoming pag-anhis atong Ginoong Hesukristo. Ang most important ang iya nga paghukom. So gusto gyud kita nga during that time makauban kita niya ngadto sa eternidad, no, eternidad nga kalipay, dili sa eternidad nga kasakit. Kay duha man lang sad ang padtuan sa ato ang mga kalag mga igsoon. Adto kita sa gingharian sa Dios uban niya, og either moadto kita dito sa linaw nga kalayo. And we believe in that. So salamat sa Ginoo kay adlaw-adlaw, no, ako muna ako ginapasalamatan nga adlaw-adlaw ginatagaan ko kaniya og kusog og kinabuhi para to experience His goodness. And adlaw-adlaw we need to celebrate life kay mao man gyud na ang purpose sa Dios, mapasalamaton kita o makahatag kita o glorification. We always bring back all the glory unsa may atong nakabot sa atong kinabuhi karon, sa estado sa atong kinabuhi, good, bad, sad, happy. Mapasalamaton kita sa Ginoo tungod kay ang Dios adunay plano sa atong kinabuhi. Nalugmok ka man karon sa kahirapan, nalugmok ka man karon sa kagulanan, ang Dios magahumpay na mga igsoon, no, in His time, tungod kay siya maalam, siya nakabalo o asa kita niya ibutang, no. Muna nga ang ato lang yung buhaton tatlo, no, have faith in God, have trust in God, and have obedience in God. Very important gyud ang obedience mga igsoon, tungod kay gitagaan man kita og kagawasan sad nga mapili, no, the free will nga buhaton sa atong kaugalingon. Although God already inputted the faith in us when we are created. Namora po na yung advantage, no, kay ang Dios wala sa taniya pabayai, gitagaan o gitisukan kita og pagtuo sa ato ang mga kasing-kasing, but that faith depends on us, on how we respond on it. What is the object of our faith? Kay og ang mahimong object gamito nimo na ang faith nga gitisok sa Dios sa dinautan nga pamaagi, and you will incline to the darkness, to the ploy of the evil, diha ang disgrasya sa ato ang kaugalingon mga igsoon. So kanang gitisok nga faith sa Dios sa ato ang kasing-kasing, we need to respond to it, no, on how God has been faithful to us, on how God has been loving to us, on how God have cared to us, on how God have healed us, on how God have taken care of everything nga naa sa ato. Yun sa kita niya pagpalikay sa mga kadautan, yun sa kita niya pag-amuma sa ato ang mga kaugalingon, even though na kita sa kasakit o sa kalipay, but God wala magpabaya sa ato ang mga igsoon. Mao man gani nga we just need to have a full trust sa atong Dios. We just need to have faith in Him, and most importantly we need to obey Him. Obedience is very important gyud mga igsoon, kay diha makalibrate, no, ang ato ang pagka matinumanon sa ato ang Dios. Tungod kay ug buti mo kwintahon mga igsoon, wala man gyud magkulang ang Dios ato
Wala magkulang ang Dios sa pag-supply. Wala magkulang ang Dios sa sa pagkupot kanato diri sa kalibutan, no? O wala sad magkulang ang Dios sa paggiya kanato. In fact, there are a lot of missionaries nowadays nga nag-scatter around the world to preach the good news. So wala gyud magkulang ana. Kita na lang gyud mga igsoon ang gihulat nga mo respond. So unsa may imong buhaton, pwede mo sa ka mo respond kanang nagtinga na ka. Mo man na ginabuhat kasagaran sa uban. Habang ligon pang lawas, ala enjoy, no? Ano nga mga kalingawan sa kalibutan, 99% i-spend niya sa kalibutanon nga pagkinabuhi. 1% lang iyang gihatag sa Dios. Pwede sad ingon ana. Pero ang imong hibaw-on mga igsoon, di magun nimo mahibaw-an kung makatinga pa ka. Naka nga unya na ko maghinulsol, magrepent, tapos modawat kay Ginoong Hesukristo kanang nagtinga na ko. Di mamsad nimo mahibaw-an mga igsoon kung makatinga pa ba ka. Okay? Very uncertain gyud ang kinabuhi sa tao. You will never know nga magbagsakan ba kag poste while nag-travel ka, mabangga ba ka, tapos or matulog ka lang ba. Yun ana, no? Bawat ano kinabuhi. So mahimo kang dapat kuan sa kinatawhanon pa nga pag-istorya, dapat sigurista ka igsoon. Okay? So before that happens, before the uncertainty happens, dapat modawat gyud ta sa ato ang Ginoong Hesukristo nga atong mangluluwas, no? Mo na. So wala magkulang ang Dios niya na. Adlaw-adlaw nagatisok sad siya og mga pagtuo dito sa mga tao, no? That's like kana mga preachers every day. You will never know nga you will be called to God to preach the gospel. Just like sa ako, sa mga tao na palahubog man ko. Tapos naaman sab ko yung mga mga skeleton in the closet sa una. Dili man sab ko perfect, dili man ko holy. But God's calling has been really pushing me to preach the word of God in my own ways, no? Dili man kinahanglan nga magpastor ka or basta you just study the word and preach the good news, no? Unsa man ang good news, no? Kita ang makasasala nga tawo, ang kinahanglan kita og kaluwasan nga ang Dios nagpadala sa iyang anak nga si Ginoong Hesukristo og nagpakamatay, kambyo sa ato ang mga kasaypanan mga igsoon. So niluwas kita ni Kristo, no? We do not pay it. We earn it for free sa grasya sa Dios. Og ato ana lang buhaton is to repent our sins and acknowledge that Jesus Christ is our Lord and Savior. Og we believe in the resurrection of our Lord Jesus Christ. We believe in the coming back of our Lord Jesus Christ para ihukman ang mga buhi mga minatay. So mao na, that is the good news. Mao ra gyud ang mga igsoon. So wala dito magkamali ana. Wala yung mga ingon nga mga doktrina, although na may mga doktrina but wala, dili siya less important ang mga ginaingon nga so bayon jud nato ng mga pagkaon, mga unsa pa na diha nga mga requisitos, mga sakramento. I don't believe in that. I just believe in the good news nga gihatag sa Dios. Ang kaluwasan na kay Kristo, and we believe that He is coming back as our Savior, that He will judge us. So now is the right time to prepare, no? Igo man lang kang mo respond sa gugma sa Dios nga gihatag niya para mapasiguli ang katong broken relationship, because God really love us from the beginning until eternity, no? Gitagaan kita sa makadaghan nga beses to redeem us, no? So dili kita mag-redeem, it is free from God, no? You just believe in our Lord Jesus Christ na siya gyud ang makaluwas ka nato, no? Gikan niini nga predicament of the sinfulness. So daghang salamat mga igsoon. Hamaba, no? 14 minutes na preaching. Mo sa di require sa akong mentor. Salamat Pastor Jade sa imo makananayon nga pag-mentor. Okay, I believe God has purposely chosen you to be our leader in the church. Salamat Diana, glory to God sa imong kinabuhi. Padayon sa imong pagka faithful sa Dios. Ug may God bless your ministries. Asa makadad-on ang imong mga tiil sa Dios. I believe God is with you, and I'm praying magiging successful ang imong mga ministries.
uban kay Sister Jonah. So once again, happy Thursday, blessed Thursday mga igsoon. Isa na lang ang kulang, no? Tomorrow Friday and weekend na sad, and we will be preparing again for our Sunday worship. I'm praying and hoping that God will be with us throughout today, tomorrow, and these coming days. Salamat Diana, and glory to God in the highest. Amen.